Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Jessa May. Matagal na rin akong nakikinig sa inyong channel. Marami na rin akong nakuhang ideya kung paano ba sisimulan itong kwentong ipapadala sa inyo since hindi nga ako ganong kagaling magsulat. Naatira lang kami sa isang maliit na bayan dito sa Pampanga. Taong 2015 siguro yon na magkaroon ng 7-Eleven dito banda sa area namin. Tuwang-tuwa kami noon dahil yun yung kauna-unahang convenience store na tinayo dito. Kaya halos araw-araw noon namimili kami. Nung papatapos na yung pandemic, lumalabas na kami ng gabi noon na hindi nagsusuot ng face mask. Wala naman kasing gaanong tao. Hindi na rin ganun ka-stricto. Madalas kami mag-food trip noon sa plaza namin. Walang nagbabantay at nanguhuli. Pero that time, doon namin naisipang mag-food trip sa gilid ng 7-Eleven. May mga mesa at upuan din naman kasi doon. Kami lang ang kumakain doon ni ate at iisa lang din yung staff doon sa 7-Eleven na medyo inaantok na rin. Namili kami noon ng chichirya at soft drinks at kung ano pang masarap kainin. Kanya-kanya rin kaming hawak ng cellphone. Nang bigla na lang may lumapit sa amin noon. Nagulat kami ni ate at syempre natakot. Bigla ba namang lumapit sa amin sabay lahat ng mga kamay nito. Nanghihingi pala ng pagkain. Isa yung matandang babae na madalas din namin makita doon. Binigyan namin siya ng tinapay at tubig. Nagkahiyaan na kaming umuwi noon ni ate. Medyo kinakabahan din kasi kami noon sa bigla niyang paglapit. Ilang araw din ang lumipas nang malaman naming namatay yung matandang yon. May sakit na pala ito at may taning na. Kaya pala hindi na namin ito nakitang nakaupo doon sa gilid. Medyo naawa at nalungkot din kami noon dahil nanlilimos lang yon sa labas ng 7-Eleven. Ang sabi, may kamag-anak naman daw na umako dito kahit papaano. Nakaburol daw ito malapit lang din doon sa amin. Niyaya ko nun si Ate Jana na sumilip at mabigay na rin ng abuloy. Pagtingin ko noon sa kabaong, Sir Bob, hindi ko alam kung namamalikmata ba ako o totoo yung nakita ko na dumilat ito saglit. Agad akong napaatras at niyaya si ate na umuwi na. Pero ang sabi niya, tumambay muna kami sa 7-Eleven. Muli kami nag-food trip noon. Nasa labas ulit kami sa gilid ng convenience store. Napatingin ako noon sa loob at nangilabot talaga ako nang makitang ang naatayo doon sa cashier ay yung matanda. Pero pagkisap ko ay wala na yon. Napailing-iling ako kung ano-ano na yung nakikita ko noon. Nang pauwi na kami ni ate, may narinig naman akong sitsit. Lingon ako ng lingon kaya nagtaka si ate noon. Tinanong ko siya kung wala ba siyang nadidinig na sitsit. Wala naman daw at baka tinatakot ko lang siya. Nilingon ko pa ulit yon kung saan nanggagaling yung sitsit. May nakita akong tao sa labas ng 7-Eleven na kahawig nung matanda. Nang ituro ko yun kay ate, nakutusan lang ako. Yung cashier daw yon. Siguro mga isang buwan ang lumipas noon buhat nang mamatay yung matanda. Huling punta na rin namin ni ate ng gabi sa 7-Eleven. Nung gabi rin na pumunta kami ng burol nito. Medyo natakot ako lumabas ng gabi noon. Pero minsan, nang dumating yung mga pinsan ko ay nagkaiyaang mag 7-Eleven. Mag-aalas 9 pa lang yata ng gabi yon. Kakatapos lang din ang hapunan namin kaya mag-ice cream daw muna kami. May kasama kaming bata na 6 years old pa lang nung panahon na yon, si Renren. Nagtaka kami dahil panibalik niya doon sa gilid ng pintuan at parang may kinakausap siya. Tapos babalik sa amin, kukuha ng pagkain at parang may inaabutan. Tinawag siya noon ng pinsan ko na ate niya. Ano daw ang ginagawa niya? Bigla kaming kinilabutan noon ni ate sa sagot ni Renren. Si Lola daw na humihingi ng pagkain. Alam ko na walang lola doon. Pero sinilip pa rin yun ng pinsan ko at ni ate. Wala ngang tao doon. Sinabihan siya noon ng pinsan ko na pumirmi lang.
pero pinagpipilitan talaga ng bata na may matandang nanghihingi. Kinikilabutan na ako noon sa sinasabi ng pinsan ko. Kahit si ate rin pala ay hindi mapakali. Paano pa pag nalaman nila na yung sinasabi na rin noon na matanda ay halos 1 buwan nang patay. Sabi pa nang napagkwentuhan ko ay baka hindi matahimik yung matanda, lalo na at doon siya magdalas maglagi sa 7-Eleven. Hindi pa siguro nito maiwan yung lugar dahil dito siya nagkaroon ng maraming kakilala at siguro naging kaibigan na rin. Hindi nga kami makapaniwala nun na ang daming tao sa lamay niya. Marami din daw ang tumulong na mailibing ito ng maayos. Mabait naman kasi yung matandang yon na ayoko ng pangalanan pa. Minsan noon, nung nabubuhay pa siya, ay tinutulungan niya yung staff na magbuhat ng paninda. Siguro, napamahal na si Lola doon sa 7-Eleven. Parang ito na nga kasi yung naging tahanan niya since palaboy nga siya. Sana lang ay natagpuan na niya ang katahimikan at kapayapaan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana po ay mabasa ninyo. Mapagpalang araw sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang akong Julie. Sana po ay mabasa ninyo itong story ko at gusto ko na rin magpasalamat in advance. Aabangan ko na lang po itong kwento ko sa inyong channel. Hindi ito tungkol sa multo o aswang, pero nasisiguro ko na nakakatakot ang karanasan na ito para sa mga taong nakaranas na rin. Kung ilalagay nyo ang sarili nyo sa sitwasyon na ito, tiyak, kikilabutan din kayo. Karanasan ito ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Dahlia. Pareho kami nag-aaral sa college noong mga panahon na yon. Taong 2013 to nangyari. Isasalaysay ko po ito ayon sa pagkakakwento niya at sa paraan na rin na parang siya ang nagkukwento nito. Sa totoo lang kasi, hanggang ngayon ay may trauma pa rin daw siya. Sisimulan ko na po ang pagkukwento bilang siya. May tinatapos akong thesis noon at inabot na ako ng madaling araw. Nakaramdam ako ng gutom noon kaya kahit madaling araw ay lumabas ako para bumili ng makakain. Medyo malayo-layo na rin kasi ang 7-Eleven sa amin, pero yun lang kasi ang bukas na may mabibilhang pagkain, lalo at nagka-crave ako ng siopaw noon. Hindi naman gaanong nakakatakot kahit lumabas ka ng gabi sa lugar namin. Marami namang madadaan ng bahay at malapit din sa police station. Pero madadaanan din ang plaza nun. Doon lang medyo may madilim na bahagi. Umaambon pa nun kaya may dala akong payong. Pagdating ko ng 7-Eleven ay may iilang din kumakain doon. Bumili lang ako ng siopaw at lemonade in can. Saka isang malaking Regis na green. Paborito ko kasi yun. Pagkabayad, agad din akong lumabas ng store. Wala na yung kumakain nun. Medyo natagalan din kasi ako sa paglilibot-libot at kakahanap ng makakain. Nang pauwi na ako, doon ako dumaan sa may plaza. May ilang ilaw pa namang bukas nun, pero wala nang nakatambay. Kaya medyo binilisan ko na ang paglalakad. Nagulat na lang ako nang may biglang bumangga sa balikat ko mula likuran. Tapos huminto yun sa harapan ko. Hindi ko maaninag yung itsura niya, pero alam kong naangisi siya. Tinanong ko kung sino siya at anong kailangan, pero nanginginig na yung boses ko nun. Hindi siya sumagot at patuloy lang siya nakaharang sa harapan ko. Nang sabihin ko na dadaan ako, ay gumilid naman siya. Pero nang matapat na ako sa kanya, ay bigla na lang niyang hinawakan yung braso ko at tinakpan ng bibig. Sabay galadkad sa akin sa madilim na parte ng plaza. Nagpupumiglas ako noon hanggang sa maawala sa kanya. Nang makatayo ay agad ako nagtatatakbo. Hindi ko alam kung saan ako papunta noon. Buti na lang at maliwanag na sa dinadaanan ko. Napapalingon pa ako noon, pero hindi ko siya nakitang nakasunod sa akin, kaya lakad takbo ang ginawa ko.
Malapit na ako noon sa police station. Nang pagtingin ko sa unahan sa may poste ng ilaw, may nakita akong lalaki na nakatayo doon. Tumambol yung puso ko noon dahil ganoon ang porma ng lalaking umatake sa akin. Nakaharap siya sa akin at palagay ko ay nakatitig din. Huminto ako sa police station. Walang pulis sa labas kaya lumapit pa ako sa may entrance. Hindi pa rin gumagalaw yung lalaki sa may poste kaya hindi rin ako umaalis sa pwesto ko. May lumabas na pulis. Siguro ay nakita ako. Tinanong niya kung anong ginagawa ko doon ng ganoong oras. Kilala na ako nito kasi palagi naman akong dumadaan sa station. Sinabi ko sa kanya yung totoo na may umatake sa akin. Naglibot siya noon at pinahintay niya ako sa station. Wala na raw siyang nakitang tao sa labas kaya hinatid na lang niya ako noon. Nanginginig ako sa takot. Kahit nasa kwarto na ako ay hindi pa rin mawala yung nararamdaman kong takot. Hindi ako nagpatay ng ilaw noon. Pinagsasara kong maigi yung bintana ng kwarto. First time na mangyari sa akin yon at talagang na-trauma ako. Buti na lang at nakawala ako sa taong yon. Kinabukasan, maaga pa lang ay may pulis na noon na pumunta sa amin. Walang kaalam-alam sina mama na lumabas ako ng gabi at ganoon ang nangyari sa akin. Nalaman din nila nang ikwento ng pulis na naghatid sa akin. Pinapunta ako noon sa station. May nahuli daw silang lalaki na umaali-aligid sa bahay namin. Hindi ako makapaniwala noon na nakalapit siya sa bahay namin. Sinundan pala niya ako. Buti na lang at nagpatrolya yung pulis. Ang sabi ay matagal na raw pinaghahanap yung lalaking yon sa ibang bayan. May ginahasa daw yon at palipat-lipat na lang ng lugar para maatago at makapambiktima. Naalala ko na nakita ko yon nang bumili ako sa 7-Eleven. Hindi ko lang pinansin dahil andoon lang naman siya sa may sulok at kumakain. Yun pala ay sinundan ako nito sa may plaza. Takot ako noon nang makita yung itsura ng lalaki. Hindi ko alam kung manyakis o siraulo o aswang yung hinayupak na yon. Naglalaway kasi siya habang kinakaladkad pa ng pulis. Hindi niya hinihiwalay yung tingin niya sa akin. Naangisi pa siya habang tumutulo yung laway. Hindi din agad yon nakulong dahil may sira daw sa pag-iisip. Ang balita ko, dinala ito sa isang mental hospital. Simula noon, hindi na ako lumalabas pag gabi-gabi na. Di na rin kasi ako pinapayagan ni na mama. Nakakwentuhan ko minsan yung cashier na babae sa 7-Eleven noon. Minsan na rin daw siyang naharas ng lalaki pero di naman siya nito nahawakan o nakaladkad. Inabangan din daw siya ng pauwi pero agad siyang nakaiwas ng daan. Nahiya na lang daw siyang mag-report noon dahil hindi naman siya napano. Nakakatakot talaga ang mundo. Wala na talagang ligtas sa lugar. Kahit saan ay pwedeng umatake ang masasamang loob. Kahit pa mismo sa loob ng bahay mo o sa convenience store, akala mo ay safe na. Ito po ang kwento ng pinsan ko, sir. Mag-iingat na lang ang lahat. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Ashley. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko kasama yung dalawa kong kaibigan. Nangyari ito nitong nakaraang taon lang nang maipaglamay kami sa buro lang dati naming kaklase nung high school. 32 years old na ako ngayon at nagtatrabaho bilang sales lady sa isang department store dito sa aming bayan sa Zambales. By the way, Sir Bob, matagal niyo na pala akong silent listener at ngayon lang naglakas ng loob na maapagpadala ng kwento. Itong kaklase namin ay namatay dahil na-depressed. Ang sabi ay iniwan ng mag-iina nito. Hindi ko na masyadong ikukwento yung buong detalye dahil medyo maselan kasi. Basta, kinitil po nito ang sariling buhay.
Nag-usap kaming magkakaklase na kung sino man ang nandito pa rin sa lugar namin ay sabay-sabay na lang kaming maipaglamay. Bali 6 kami nagpunta nun. 4 kaming babae at 2 lalaki. Hindi rin naman kami gaano nagtagal dahil gabi na rin na magpunta kami. Yung 3 kaklase namin ay humiwalay ng uwi sa amin dahil sa kabilang direksyon yung daan nila. Samantalang kaming 3 ay nagpasyang lakarin na lang pa uwi. Hindi rin naman gaanong malayo yung inuuwian namin mula sa burol. Siguro mga bandang 10:00 na yon. Nagaya pa tong kaibigan naming itago na lang natin sa pangalang Mirna na dumaan muna sa 7-Eleven. Doon daw magpapagpag. Kaya sumama na rin kami ni Dayan para magstay saglit doon. Hindi na ako pumasok noon at hinayaan ko na lang sila na bumili. Tumambay ako sa labas. Maya-maya, may dala silang ice cream cone. Nakakain na rin kasi kami sa burol noon ng sopas, kaya panghimagas na raw yung kainin namin. Naalala ko nga palang ikwento yung tungkol sa lamay. Hindi po nakabukas yung kabaong noon. Ayaw ng magulang ng kaklase namin na makita ng lahat yung itsura at sinapit ng anak nila. Kaya wala sa amin ang nakakita ng itsura nito. Habang kumakain kami noon ng ice cream, maraming customer ang labas-masok ng 7-Eleven. Panay sunod naman ang paningin ko doon. Nang may pumasok na isang pamilyar na muka, agad akong kinilabutan noon. Hindi kasi ito nagbukas ng pinto, kundi kusang tumagos ito sa pintuan ng convenience store. Napatayo ako at mahinang napamura. Gumana na naman kasi yung third eye ko noong mga oras na yon. Kaya ayoko rin minsan na nagpupunta sa mga burol. Pero matagal na rin akong hindi nakakakita noon. Kaso nga lang, noong mga oras na yon, malinaw kong nakita yung lalaki na tumagos sa pinto at nagtuloy-tuloy sa loob ng 7-Eleven. Bigla itong humarap sa amin. Ganoon na lang yung kilabot ko nang makitang duguan yung mukha nun. Yun lang ang naalala kong itsura niya. Saglit lang yun at bigla ding naglaho. Kaya hindi ko alam kung epektibo ba yung pagpag na ginawa namin. Parang siya kasi kaklase naming nagpatiwakal gamit ang baril. Pero hindi ko kasi maaninag yung mukha niya. Hindi ko lang din sigurado kung siya o may iba pang kaluluwang nagpagala-gala sa convenience store na yon. Dito kasi sa 7-Eleven, madalas nagpupunta ang mga nagpapagpag. Posible kayang nasundan kami o isa lang din yung ligaw na kaluluwa. Agad ko na silang inayano na umuwi. Saglit lang yung nakita ko. Hindi ko nga alam kung totoo o imagination ko lang. Dahil medyo inaantok na rin ako noon. Pero nakakagilalas talaga kapag nakakakita ka ng multo. Nadadala hanggang sa panaginip ko. Sumunod na araw noon, napadaan ako sa burol ng kaklase kong yon. Doon ko palang natitigang mabuti yung itsura niya. Muling nanindig yung balahibo ko dahil halos kahulman ng mukha nito yung nakita kong multo sa 7-Eleven. Ayoko na talagang alalahanin pa yon. Pero masaya ako na ibabahagi din ang kwentong to sa channel nyo. Hindi na talaga uso ang pagpag. Kahit pa dumaan ka kung saan-saan, kung susundan ka ng multo ng nilamayan mo, susundan ka kahit saan. Ito lang po ang maikling kwento ko, sir. Pagpasensyahan nyo na. Hello po sa inyo, Boss Bob, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin mo na lang akong Benji, taga Laguna. Katulad ng mga naririnig kong kwento sa channel nyo, meron din akong gustong ibahagi. Tungkol ito sa karanasan ng kaibigan kong tawagin na lang nating Jojo. Cashier sa 7-Eleven si Jojo, kaso hindi dito sa amin, kundi sa kabilang bayan. Bagong tayo pa lang doon ng 7-Eleven malapit sa palengke. Pero kapag gabi na ay wala na gaanong tao. Nung nag-pandemic nga ay hanggang 10 PM lang sila. Pero matapos ang pandemic, naging 24 hours na rin silang bukas. Naka-duty siya noon ng panggabi hanggang umaga. Dapat nga raw ay nagsasara na lang sila dahil matumal naman kapag gabi.
Kaso lang ay papalapit na ang Pasko. Maraming promos, kaya buong araw sila nagbubukas. Nagkataon daw nung araw na yon na naka-duty siya ng panggabi. Mga 2:00 daw ng madaling araw, may 3 kalalakihan ang pumasok. Siya lang daw ang mag-isa noon sa may cashier dahil nasa loob ng storage yung kasamahan niya. Nagtaka daw siya kung bakit nilak ng isang lalaki yung pintong salamin. At doon daw napansin ni Jojo na may suot ng mga bonnet at face mask ang 3 lalaki. Agad raw siyang kinabahan, lalo na magsalitang hold up daw yon. Hindi agad nakakibo si Jojo. Maya-maya ay minadali na daw siyang ilabas ang pera mula sa lagayan. Ayaw pa raw sana niya, pero tinutukan na siya noon ng baril. Nanginginig daw siya sa takot na kinuha ang mga benta sa lagayan. Isa-isa daw niya yung inabot sa hold-upper. Nasilip daw siguro ng kasama niya ang nangyayari kaya hindi ito lumabas. Nang makuha daw lahat ng pera sa cashier ay naglibot-libot pa ang mga hold-upper at kumuha ng mga pagkain at inumin. Yung tanging hiling daw ni Jojo noon ay maisipan ng kasama niyan tumawag ng pulis. Pero kinabahan daw siya nang hanggang sa storage ay pinasok ng mga hold-upper. Nagtatawanan pa raw ang mga ito habang hila-hila ang braso ng kasama niya. Nakiusap daw sila noon na umalis at nakuha na ang gusto, pero tinawanan lang daw sila ng mga ito. Nang muli raw magsalita si Jojo ay tinutukan na siya sa muka ng baril ng isang lalaki. Doon na daw siya nanginig sa takot at napapaihi na nga siya. Akala daw niya ay katapusan na niya noong mga sandaling yon. Mukhang hindi raw kasi siya sasantuhin na mga yon. Kaya bigla siyang natahimik at napasiksik sa sulok. Ganun din daw yung kasama niya. Nang maubos na raw nilang kainin yung mga pagkain sa may cooler, ay isa-isa na silang naglabasan. Doon lang daw nakahinga ng maluwag sina Jojo. Abot langit daw ang takot niya noon nang tutukan siya ng baril. Umalis na raw siya doon pagkatapos ng kontrata. Akalain niyo ba na nagkaroon rin siya ng takot na pumasok sa 7-Eleven? Sabi niya pa sa akin noon habang nagkukwento na mas okay pa raw na minulto sila doon kaysa sa ganong na-hold up na nga, natutukan pa siya ng baril. Alam ko na hindi ito yung hinahanap niyong katatakutan. Pero para sa kaibigan ko at para sa akin, mas nakakatakot pa rin ang mga taong walang takot na gumawa ng krimen at kumitil ng buhay ng iba. Sana boss ay mabasa niyo pa rin itong ipinadala ko. Magandang gabi po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng supporters nyo. Tawagin na lang akong Loris, taga Panitan, Capiz. Madalas po akong makinig sa inyo at naisip kong baka pwede rin ako mag-send ng story. Nangyari itong karanasan ko nung nagbakasyon ako sa bayan ng pinsan ko sa Pangasinan. Hindi ko yun makakalimutan. Nakakatakot na nakakakaba. Nakatira sila sa isang baryo malapit lang din sa bayan. Pero nasa may palayan ang bahay nila. May malaki kasing lupain ang lolo nila doon at meron ding sakahan. Nilalakad nga lang nila papuntang bayan. Nangyari lang to noong 2022. Akala ko nga dahil moderno na ang panahon ay wala na yung mga ganoong nilalang. Pero meron pa rin pala doon sa lugar nitong pinsan ko. Ang sabi nila ay dayo lang din yon sa lugar nila. Galing daw yon sa Visayas katulad ko. Baka nga raw kilala ko din yon o kamag-anak na malayo. Inasarap pa nila ako na mas marami daw dito sa lugar namin. Ang tinutukoy ko ay aswang, Sir Bob. Hindi ko akalain na yung hindi ko naranasan dito sa aming lugar sa Capiz, mararanasan ko doon sa kanila sa Pangasinan nung magbakasyon ako. Isang gabi, napagkatuwaan naming mamasyal sa bayan dahil malapit na rin noon ang Pasko at may mga pailaw na sa part na nandoon. May tricycle naman noon si Tito Dan, tatay ng pinsan kong si Nika. Kaso lang ay mas pinili naming magdakad-lakad para naman ma-enjoy namin ang kwentuhan at yung mga tanawin na madadaanan.
Marami na rin kasi nung mga bahay na may mga Christmas lights. Sunod-sunod din ang malaking bahay na nadadaanan namin. Nagbiroan pa kami noon na mangaroling na lang para may pambili sa 7-Eleven. 4 kami nung magkakasama. Pinsan kong si Nika at yung iba naming mga pinsang sina Art at Tensyo. Nag-aasaran pa kami noon habang naglalakad at nagpaplano kung anong masarap kainin habang naatambay sa park. Nung papunta pa lang kami noon sa bayan, napansin ko na parang may nakasunod sa amin. Pero sa tuwing lilingon ako ay wala naman. Sinabi ko yun sa kanila at naglokohan pa kami na baka nasundan daw ako ng aswang na galing sa amin. Mga bandang 8:00 na yata yun ng gabi at medyo madilim din yung dinadaanan. May flashlight naman kami noon. Pagdating ng 7-Eleven ay may napansin akong isang may katandaang babae. Grabe yun kung makatingin sa akin. May kaputian kasi ako, Sir Bob, at medyo chubby din. Siguro ay natakam lang yun sa akin kesa sa mga pagkain sa 7-Eleven. Pakiramdam ko pa nga ay naglaway yun pagkakita sa akin. Para daw siguro akong chicharon sa paningin niya. Wala kaming kaide-ideya nung una na yun pala yung sumusunod sa amin. Pero dahil kakaibang nilalang siya, ay nauna pa rin siyang nakarating doon sa 7-Eleven. Nang nasa park na kami, andoon na naman siya. Ang lakas na talaga ng kutob ko noon na sinusundan kami ng matandang babae. Nang pauwi na kami, ay andoon na naman yung pakiramdam na may nakasunod sa amin. Nagsalita na si Nika na kinikilabutan daw siya. Kanina pa raw siya tinatayuan ng balahibo sa braso, lalo na parang umiba yung hangin doon sa dinaanan namin. Bigla kasing lumamig. Padaan pa naman kami sa maikling tulay. Ang napansin ko doon kapag dumadaan kami ay yung malaking star apple. Sabi nila ay yung ganoong puno daw at lugar ang gustong palagian ng mga tiktik. Kinikilabutan nga din ako kapag dumadaan doon. Nagbilin si Tito Dan na magtabi-tabi pagdadaan daw doon. Sinunod naman namin siya. Pero nung pabalik na kami ay hindi namin nagawa yon. Lalo na nang marinig namin na parang naggagalawan yung mga sanga ng star apple tree. Nagsimula na kaming maglakad ng mabilis. Nang maggalawan na ang bawat punong dinadaanan namin noon ay napakaripas na kami ng takbo. Aminado ako na pagdating sa takbuhan, lihado ako. Kaya ako ang naiiwan sa likod. Hihinto naman sila at hihintayin ako. Pero nang makarinig kami ng pagaspa sa taas ay hindi na kami huminto sa pagtakbo kahit magkandadapa-dapa pa ako sa pilapil nun. Hila-hila ako ng 2 pinsan kong lalaki. Mabilis naman kasing tumakbo si Nika. Panay mura na nga ni Densyo. Ba't noon pa raw kami hinabol ng aswang kung kailan kasama nila ako? Mamamatay daw sila dahil sa akin. Di ko alam nun kung maiinis ako o matatawa sa sinabi niya. Alam ko naman kasi na mahina akong tumakbo. Pero sino bang mag-iisip na habulin kami ng wakwak o aswang na lumilipad? Pasalamat na lang kami noon at nakaabot pa kami ng bahay na walang nadadagit. Pero pagdating ay bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Suka ako ng suka na puro tubig naman ang laman. Bigla na lang humilab yung tiyan ko. Kaya naman pinahiran yun ng langis ni tita. Kumulo-kulo pa nga yung langis na yon. Langya daw at nasa tabi-tabi lang ang aswang na humabol sa amin. Mukhang gusto daw talaga akong makain. Natakot na ako sa mga sinasabi nila pero inaasar lang pala ako. Lumabas noon si Tito Dan at nagsiga ng goma. Panay din ang daldal nito na may buntot pagi siya. At kapag lumala daw ang kalagayan ko ay pupuntahan niya ang aswang sa bahay nito at paghahampasin nun. Buti na lang at nadala sa langis na may mga ugat at dahon ng sili ang pananakit ng tiyan ko. Sa susunod daw ay magbaon na ako ng langis o di kaya ay bawang kapag aalis kami ng gabi. Pero sinabi ko na hindi na ako lalabas ng bahay sa gabi. Marami palang aswang sa kanila pero hindi naman daw yun taga doon. Nagkataon lang daw siguro na nakita niya ako na bagong salta kaya inabangan na kami nito doon pa lang sa 7-Eleven.
Hindi ako makapaniwala noon na muli ko yung makikita ng hapon sa 7-Eleven. Parang doon nga ang tambayan nito dahil maraming batang bumibili. Sa isip ko noon ay panibanggit ko ng puwera aswang. Puwera aswang. Yung titig niya noon di naman maampat. Binulungan ko yung pinsan kong si Nika. Basta raw magpuwera aswang lang ako at wag kong ihihiwalay yung langis. Nangangati na daw ang pakiramdam noon. Tama nga si Nika. Biglang nawala yung matandang babae. Matapos ang Pasko noon ay umuwi na ako dito sa Capiz. Nakwento ko yung karanasan ko kina nanay. Nag-alala sila noon. Buti daw at hindi ako naaswang ng tuluyan noon. Mukhang gabunan pa naman daw yon dahil kahit araw pa ay nagpapakita na daw ito sa amin. Sabi ng pinsan ko ay nawala din daw yung matandang babae na yon sa lugar nila. Biro pa niya, baka sumama na raw sa akin dito sa Capiz. So far, wala pa naman ako na-encounter na aswang dito sa amin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sorry at napahaba.